biyaya at kapayapaan sa lahat ng mga kapatid na sa sandaling ito ay lumalapit sa Panginoon ng may taos-pusong puso at puspos ng pag-asa. Maligayang pagdating sa sandaling ito ng panalangin sa banal na tagpong ito kasama ang may kapal na may buong kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kung ikaw ay narito ngayon, hindi ito nagkataon lamang. Pinahintulutan ng Diyos na dumating ang sandaling ito sa iyo sapagkat may inihanda siyang dakila para sa iyong buhay. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit may mga taong palaging nananalangin ngunit tila walang nangyayari? Samantalang ang iba naman ay nakakatanggap ng kamangha-manghang mga sagot sa kanilang mga panalangin. Ano kaya ang lihim? Mayroon bang paraan ng panalangin na tunay na humahaplo sa puso ng Diyos at nagpapakilos ng kanyang makapangyarihang kamay? Manatili ka hanggang sa huli, sapagkat lalalim tayo sa panalangin ito na maaaring lubusang magbago ng iyong realidad. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos sa Jeremias 33:3, "Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga dakila at mahiwagang bagay na hindi mo nalalaman." Ito ay isang pangako mula sa kataas-taasan. Siya mismo ang nag-aanyaya sa atin na tumawag sa Kanya at nangangakong sasagot siya ng mga bagay na hindi man lang kayang isipin ng ating isipan. Itinuro sa atin ng Panginoong Hesus sa Marcos 10:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, anumang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo at ito'y mapapasa inyo. Pansinin mo ito, hindi lamang humiling, kundi maniwala ng buong puso na may tunay na pananampalataya na natanggap mo na. Ito ang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng langit. Mga kapatid, ihanda ninyo ang inyong mga puso. Ilayo ninyo ang inyong sarili sa anumang distraksyon. Iwan muna ang mundo sa loob ng ilang minuto. Ito ay isang banal na sandali, isang sandali ng pakikipagtagpo sa Diyos na buhay. Siya ay naririto kasalukuyang kasama natin, handang ibuhos ang kanyang awa sa bawat isa na naghahanap sa kanya ng buong puso. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, ako ay nagpapatira pa sa harap ng iyong walang hanggang kadakilaan sa sandaling ito ng matinding pangangailangan. Lumalapit ako na may pusong wasak at mapagpakumbaba. Kinikilala na kung wala ka, wala akong magagawa, wala akong halaga, at wala akong anumang maipagmamalaki. Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas ng lahat ng bagay. At sa iyong banal na pangalan ko inilalagak ang buong tiwala ko. Alam ko na ang iyong awa ay nagiging bago tuwing umaga at ang iyong pag-ibig sa akin ay higit na dakila kaysa sa lahat ng aking mga kasalanan. Ngayon, Panginoon, humaharap ako sa iyong trono ng biyaya na may katiyakan na pakikinggan mo ang daing ng iyong lingkod. Naway ang panalangin ito ay maging tulad ng insensong umaakyat sa iyong presensya, at naway ang aking mga pagsusumamo ay umabot sa iyong mga tainga gaya ng iyak ng isang anak sa kanyang minamahal na ama. Banal na Ama, naniniwala ako na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, nagpapanumbalik, nagbabago at nagbibigay ng bagong buhay. Sa buong banal na kasulatan, nakikita ko ang patutuo ng iyong kabutihan na ibinubuhos mo sa mga tumatawag sa iyong pangalan. Pinagaling mo ang bulag na si Bartimeo, itinayo mo ang paralitiko, nilinis mo ang mga ketongin at binuhay mo ang mga patay. Hindi ka nagbabago, Panginoon, sapagkat ikaw ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung noon ay iniunat mo ang iyong makapangyarihang kamay upang pagalingin ang mga may sakit sa Galilea, alam kong kaya mo ring iunat ang kamay na iyon sa akin ngayon. Huwag mong hayaang manaig ang pagdududa sa aking puso, bagkus ay palakasin mo ang aking pananampalataya upang ako'y lubos na maniwala na walang imposible sa iyo. Naway ang aking tiwala ay maging matatag na parang batong pinagtatayuan ng iyong iglesia.
Panginoong Hesukristo, manggagamot ng mga kaluluwa at mga katawan, lumalapit ako sa iyo tulad ng babaeng humipo sa laylayan ng iyong kasuotan, na naniniwalang sa paghipo lamang sa iyo ay gagaling na siya. Hindi niya kinailangan ng maraming salita, kundi tapat na pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Ako rin ay lumalapit na may ganitong pananampalataya. Panginoon, hinahawakan sa Espiritu ang laylayan ng iyong banal na balabal. Alam kong mula sa iyo ay umaagos ang kapangyarihan, lakas at buhay. Nararamdaman ko ang iyong presensya sa sandaling ito at naniniwala ako na sa pagtawag ko sa iyong pangalan, ang kagalingan ay paparating na. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang karamdaman na aking dinaranas o kung gaano kalalim ang sugat na aking dinadala. Alam kong ang iyong salita ay may kapangyarihan sa bawat sakit at bawat kirot. Magsalita ka lamang ng isang salita, Panginoon, at ako'y gagaling. Diyos ng awa, kinikilala ko na maraming beses ang mga karamdaman ng katawan ay refleksyon ng mga sugat ng kaluluwa. Ilang beses akong nagkimkim ng sama ng loob, ilang beses kong hinayaang mag-ugat ang galit sa aking puso, at ilang beses akong lumayo sa iyo dahil sa aking pagmamataas at pagsuway. Patawarin mo ako, Panginoon, sapagkat alam kong ang aking mga kasalanan ay nagtayo ng mga pader sa pagitan ko at ng iyong biyaya. Ngayon, sa harap ng iyong kabanalan, ipinapahayag ko ang lahat ng aking mga kasalanan. Taos-puso akong nagsisisi sa bawat maruming pag-iisip, sa bawat salitang walang kabuluhan at sa bawat gawaing laban sa iyong kalooban. Hugasan mo ako sa mahalagang dugo ni Hesukristo, linisin mo ako sa lahat ng kasamaan, at ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan. Naway ang aking puso ay maging tulad ng matabang lupa, kung saan ang binhi ng iyong salita ay tutubo at mamumunga ng sagana. Espiritu Santo na tagapag-aliw, bumaba ka sa akin na may iyong naglilinis na apoy at iyong nagpapagaling na pagpapahid. Ikaw na Paraklito ang tinawag upang sumama sa akin. Pumarito ka at manahan ng lubos sa aking pagkatao. Hipuin mo ang bawat selula ng aking katawan, bawat bahagi, bawat sistema ng iyong nagbibigay buhay na kapangyarihan. Kung saan may karamdaman, magdala ka ng kagalingan. Kung saan may kirot, magdala ka ng ginhawa. Kung saan may kahinaan, magdala ka ng lakas. Alam kong ikaw ang parehong espiritu na lumilipad sa ibabaw ng mga tubig sa simula ng paglikha, na pumuno sa mga apostol noong araw ng Pentecostes at patuloy na gumagawa ng mga himala sa bawat henerasyon. Huwag mo akong iwan sa laban na ito, kundi punuin mo ako ng iyong presensya upang magkaroon ako ng lakas na magpatuloy hanggang sa ganap na magpakita ang tagumpay. Panginoon, alam kong maraming beses ang kagalingan ay hindi dumarating kaagad, kundi ayon sa iyong ganap na panahon. Bigyan mo ako ng pasensya upang maghintay, ng karunungan upang maunawaan ang iyong mga daan, at ng pananampalataya upang maniwala kahit sumisigaw ang mga kalagayan ng kabaligtaran. Turuan mo akong magtiwala hindi sa aking nakikita, kundi sa iyong mga pangako. Turuan mo akong magpahinga sa iyong soberanya, na nalalamang ang iyong mga plano para sa akin ay mga plano ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan, upang bigyan ako ng kinabukasan at pag-asa. Kahit ako'y maglakad sa lambak ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang masama, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at iyong tungkod ang umaaliw sa akin, gumagabay sa akin at nagpoprotekta sa akin. Naway ang aking pag-asa ay manatiling matatag na nakaugat sa iyo at hindi sa lakas ng tao na madaling bumibigay. Ama sa langit, namamagitan din ako para sa lahat ng tulad ko na humihingi ng kagalingan sa sandaling ito. Iniisip ko ang mga higaan ng ospital kung saan ang mga kapatid ay nagdurusa ng walang kaaliwan
ang mga tahanan kung saan ang sakit ay tila walang katapusan at ang mga buhay na minarkahan ng mga malalang karamdaman na nagnanakaw ng kagalakan. Iunat mo sa bawat isa sa kanila ang iyong makapangyarihang kamay. Huwag mong hayaang may isang tapat na panalangin na hindi marinig o isang luha na ibinuhos sa panalangin na masayang. Nangako ka na hindi mo hinahamak ang pusong nagsisisi at mapagpakumbaba at ako'y kumakapit sa pangakong iyon. Naway ang iyong awa ay umabot sa lahat. Walang sino man ang maiiwan sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Naway ang himalang hinihiling ko para sa aking sarili ay dumami at umabot sa maraming kaluluwa. Panginoon ng buhay, ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay hindi lamang ang aking pisikal na kalusugan, kundi pati ang aking emosyonal at espiritual na kalusugan. Pagalingin mo ang malalalim na sugat ng aking kaluluwa, yaong hindi palaging nakikita ng mata ng tao. Pagalingin mo ang masakit na mga alaala na patuloy na bumabagabag sa akin, ang mga sugat ng nakaraan na patuloy pang dumudugo sa kasalukuyan, at ang mga pag-aalala na nagnanakaw ng aking tulog at kapayapaan. Alam kong ikaw ay dumating upang pagalingin ang mga wasakang puso at palayain ang mga inaapi. Palayain mo ako mula sa lahat ng uri ng pang-aapi, mula sa bawat mabigat na pamatok at mula sa bawat pasanin na hindi nagmumula sa iyo. Naway maranasan ko ang tunay na kalayaan ng mga anak ng Diyos, ang kalayaang matatagpuan lamang sa iyong presensya. Diyos na naglalaan, alam kong ang ganap na kagalingan ay sumasaklaw din sa mga praktikal na aspeto ng aking buhay. Kaya't inilalapit ko sa iyo ang aking mga material na pangangailangan, ang aking mga suliraning pinansyal, ang mga bayaring patong-patong, at ang kakulangan ng mga mapagkukunan. Ikaw ay si Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay, at ako'y nagtitiwala sa iyong pagkakaloob. Buksan mo ang mga bintana ng langit at ibuhos mo sa akin ang mga pagpapalang walang sukat. Pagpalain mo ang gawa ng aking mga kamay, buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad at alisin mo ang mga hadlang sa aking mga daan. Huwag mong hayaang ilayo ako ng pag-aalala sa araw-araw na tinapay mula sa pagtitiwala sa iyo. Turuan mo akong unahin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, na nalalamang ang lahat ng iba pang bagay ay idaragdag mo sa akin. Panginoong Hesus, alang-alang sa iyong banal na pasyon, sa walang hanggang mga biyaya ng iyong krus at sa maluwalhating mga sugat na iyong tinanggap dahil sa aking pag-ibig, taimtim akong nagsusumamo. Pagalingin mo ako. Ang bawat hagupit na tinanggap ng iyong banal na katawan ay para sa aking kagalingan. Ang bawat patak ng dugong iyong ibinuhos ay may kapangyarihang maglinis at magpanumbalik. Kapag minamasdan ko ang iyong krus, nakikita ko ang pinakadakilang pag-ibig na kailanman ay umiral, at sa pag-ibig na iyon, nakakahanap ako ng lakas upang maniwala na wala pang huli para sa akin. Kung ikaw na walang kasalanan ay pumayag na magdusa para sa akin, tiyak na hindi mo ako pababayaan ngayon na ako'y humihingi ng iyong saklolo. Naway ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay kumilos sa aking buhay, magdala ng buhay kung saan may kamatayan, pag-asa kung saan may kawalan ng pag-asa, at kalusugan kung saan may karamdaman. Mahal na Ina, Maria, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa sandaling ito ng pagsubok. Ikaw, na kalusugan ng mga may sakit at aliw ng mga nagdurusa, mamagitan ka para sa akin sa iyong anak na si Jesus. Ihain mo ang aking mga pagsusumamo sa harap ng trono ng Diyos, sapagkat alam kong makapangyarihan ang iyong panalangin. Tulad ng sinabi mo sa Kana ng Galilea, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Turuan mo akong sumunod ng lubos sa banal na kalooban. Balutin mo ako ng iyong inaing na balabal. Ipagtanggol mo ako sa lahat ng kasamaan at gabayan mo ako sa mga daan ng kabanalan. Naway matutunan kong sabihin ang aking ganap na oo sa Diyos
kahit hindi ko nauunawaan ang lahat ng kanyang mga plano. Naway ang iyong presensya bilang ina ay maging balsamo sa aking sugatang kaluluwa. Panginoon, naniniwala ako na ang panalangin ito ay hindi babalik na walang bunga, kundi tutuparin nito ang layunin kung bakit ko ito inialay sa iyo. Naniniwala ako na kumikilos ka na sa aking buhay kahit hindi ko pa nakikita ang mga malinaw na palatandaan. Naniniwala ako na ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan, mas matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at ito'y tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, umaabot sa pinakaugat ng aking mga sugat. Naway ang iyong salita ay maging tulad ng martilyo na bumabasag ng bato, tulad ng apoy na naglilinis ng ginto, at tulad ng tubig na naghuhugas at nagbabagong buhay. Ipinapahayag ko na sa pamamagitan ng iyong salita, ako ay gumagaling, ako ay naibinabalik, ako ay nababago. Hindi ako umaasa sa sarili kong lakas, kundi sa kapangyarihan ng iyong banal na pangalan. Ama ng awa, namamagitan din ako para sa aking pamilya. Iunat mo ang iyong kamay ng kagalingan sa bawat isa, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Kung saan may pagkakawatak-watak, magdala ka ng pagkakaisa. Kung saan may alitan, magdala ka ng kapayapaan. Kung saan may sama ng loob, magdala ka ng kapatawaran. Naway ang aming tahanan ay maging isang santuwaryo kung saan ang iyong pangalan ay niluluwalhati at ang iyong presensya ay nananatili. Ingatan mo ang aking mga anak sa lahat ng panganib. Gabayan mo ang aking mga magulang ng karunungan at pagpalain mo ang aking mga kapatid ng kasaganaan. Naway kami ay maging pamilyang nagkakaisa sa pananampalataya, matatag sa pag-asa at masagana sa pag-ibig. Naway ang patutuo ng aming kagalingan at pagpapanumbalik ay maging ilaw para sa iba na naglalakad pa sa dilim. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinapangako ko sa sandaling ito na paglilingkuran kita ng may panibagong sigla kung ipagkakaloob mo sa akin ang biyayang aking hinihiling. Ipinapangako kong gagamitin ko ang aking buhay, ang aking naibalik na kalusugan, at ang aking mga kaloob at talento para sa iyong kaluwalhatian. Ayokong tanggapin ang iyong mga biyaya ng walang kabuluhan, kundi nais kong maging kasangkapan ng iyong biyaya para sa iba. Naway ang aking patutuo ay magbigay ng pananampalataya sa mga hindi naniniwala. Naway ang aking kwento ng kagalingan ay magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. At naway ang aking buhay ay maging isang buhay na liham na isinulat ng Espiritu Santo para mabasa ng lahat. Gamitin mo ako, Panginoon, ayon sa iyong nais, sapagkat hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Panginoong Jesus, tinatapos ko ang bahaging ito ng panalangin sa pamamagitan ng isang ganap at lubos na pagtitiwala sa iyong kapangyarihan at kabutihan. Hindi ko alam kung paano ka kikilos, hindi ko alam kung kailan ka kikilos, ngunit alam kong kikilos ka sapagkat ikaw ay tapat at ang iyong mga pangako ay totoo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay, ang aking kalusugan, at ang aking kinabukasan na nalalamang nasa ligtas na mga kamay ang lahat ng ito. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Naway matupad ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. At habang hinihintay ko ang ganap na pagpapakita ng aking kagalingan, nagpapasalamat na ako sa iyo. Pinupuri kita ng may kagalakan at niluluwalhati kita ng buong puso. Sa iyo, Panginoon, nakasalalay ang aking pag-asa at kailanman ay hindi ako mapapahiya. Amen, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, narating na natin ang pagtatapos ng banal na sandaling ito ng panalangin, ngunit ang gawain ng Diyos sa inyong mga buhay ay nagsisimula pa lamang. Alam ko na sa mismong sandaling ito, ang Espiritu Santo ay kumikilos sa inyong mga puso. Inihahanda ang lupa para sa himalang matagal na ninyong hinihintay. Ang binhi ng pananampalataya ay naitanim na.
Ang salita ay naipahayag na at ngayon ay nasa atin ang tungkulin na magpatuloy sa pagtitiwala na ang Siya na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay tatapusin din ito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Hinihiling ko sa inyo mula sa kaibuturan ng aking pusong pastoral na huwag ninyong hayaang mawala sa kawalan ang panalangin ito sa gitna ng ingay ng social media. Kung ang salitang ito ay umantig sa inyong kaluluwa, kung nadama ninyo ang presensya ng Panginoon sa mga sandaling ito ng pagsusumamo, mangyaring pindutin ninyo ang buton na like sa ibaba ng video na ito. Hindi ito simpleng galaw lamang, kundi isang gawa ng pananampalataya na nagsasabi, naniniwala ako na kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin ito. Ang bawat like na ibinibigay ninyo ay parang kandilang nagsisindi ng liwanag sa daan ng iba pang mga kaluluwang nauuhaw sa aliw at kagalingan. Sa ganitong paraan, hinahayaan nating gamitin ng Panginoon ang makabagong kasangkapang ito upang palawakin ang kanyang kaharian at abutin ang mga pusong marahil ay hindi kailanman papasok sa isang simbahan. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng banal na probidensya, ay nakatagpo ng espiritual na kanlungang ito. Ibahagi ninyo ang panalangin ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ipadala ninyo ang video na ito sa kapamilyang may karamdaman sa ospital, sa kaibigang dumaraan sa lambak ng mga pagsubok, sa kapatid na nawalan na ng pag-asa at hindi na naniniwalang kayang baguhin ng Diyos ang kanyang kalagayan. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga group chat ng pamilya, sa inyong mga komunidad ng pananampalataya at sa inyong mga social media. Maraming beses, ang isang simpleng mensahe na ipinadala sa tamang sandali ay maaaring maging kasangkapan ng Diyos upang magligtas ng isang buhay, magpanumbalik ng isang pamilya o magpagaling ng isang karamdaman na sinasabing wala ng lunas. Kayo ay mga katuwang ng Diyos sa dakilang gawaing ito ng ebanghelisasyon at pag-aaliw. Ang bawat pagbabahagi ay isang binhing inihahasik sa espiritual na kaharian at tiyak na aanihin ninyo ang bunga ng kabutihang ito. Bumaba kayo ngayon sa seksyon ng mga komento at iwan ninyo ang inyong mga kahilingan sa panalangin. Ang lugar na ito ay hindi lamang karaniwang comment section, kundi naging isang tunay na dambana ng pananalangin kung saan libu-libong kapatid ang nagkakaisa para sa iisang layunin. Isulat ninyo ang inyong mga pangangailangan, ang inyong pinakamalalalim na pagsusumamo, ang mga bagay na nasa puso ninyo na marahil ay hindi ninyo kayang ibahagi ng personal. Dito, walang paghatol, kundi kapatirang pag-ibig at makapangyarihang pananalangin. At kung kayo ay ginagalaw ng Espiritu Santo, isulat ninyo ang pariralang ito bilang pahayag ng pananampalataya. Panginoon, sa madaling araw na ito, ako'y sumisigaw para sa isang himala. Naway ang hayagang pagpapahayag na ito ng inyong pananampalataya ay maging tulad ng sigaw ng bulag na si Bartimeo na hindi tumahimik hanggang siya ay dinggin ni Jesus. Ipahayag ninyo ng may tapang ang inyong pinaniniwalaan sapagkat itinuturo ng kasulatan na sa pamamagitan ng bibig ay ipinahahayag ang pananampalataya. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel na ito, gawin ninyo na ngayon. Pindutin ninyo ang pulang button ng subscribe at i-activate ang notification bell upang kayo ay maabisuhan sa tuwing may bagong panalangin na ilalathala. Bakit ko ito hinihiling sa inyo? Sapagkat ang buhay Kristiyano ay hindi binubuo ng mga hiwa-hiwalay na sandali ng alab, kundi ng patuloy na pagtitiyaga sa panalangin at paghahanap sa Panginoon. Ang channel na ito ay parang isang tolda ng panalangin na hindi kailanman nagsasara. Isang digital na santuwaryo na bukas 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo upang tanggapin ang mga nangangailangan ng sandali ng pakikipagtagpo sa Diyos. Ilang gabi nang hindi makatulog ang magiging gabi ng panalangin. Ilang krisis ng pagkabalisa ang mapagtatagumpayan sa pamamagitan ng isang salitang puno
ng pananampalataya. Ilang tukso ang malalabanan dahil sa mismong sandali ng kahinaan, makakatanggap kayo ng abiso ng bagong panalangin na magpapalakas sa inyo. Hindi lamang ito isa pang relihiyosong channel sa lawak ng internet. Ito ay isang itinalagang lugar, isang espasyo kung saan nagtatagpo ang banal at ang digital upang bumuo ng isang tunay na komunidad ng pananampalataya. Hindi tayo naghahanap ng mga numero o walang saysay na estadistika, kundi mga kaluluwang tinubos ng dugo ni Kristo. Ang bawat subscriber ay hindi lamang isang bilang, kundi isang pangalang kilala ng Diyos, isang tupa ng kawan ni Kristo na pinag-alayan ng buhay ng mabuting pastol. Sa inyong pag-subscribe, kayo ay nagiging bahagi ng espiritual na pamilyang ito na nagtutulungan sa pamamagitan ng panalangin, paghihikayat at pagbabahagi ng salita. Bumubuo tayo ng isang hindi nakikitang tanikala ng pananampalataya na tumatawid sa mga kontinente, oras, kultura at wika, ngunit nagkakaisa sa iisang layunin, luwalhatiin ang Diyos at patatagin ang isa't isa. Nais kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa sa inyong mga pakikibaka. Habang pinapanood ninyo ang video na ito, libu-libong kapatid sa iba't ibang panig ng mundo ang gumagawa ng parehong panalangin, humihiling ng parehong biyaya at nagtitiwala sa parehong Diyos. Ito ang ganda ng komunyon ng mga banal. Kapag ang isa ay nagdurusa, lahat ay nagdurusa. Kapag ang isa ay nagagalak, lahat ay nagagalak. Ang inyong mga luha na tumutulo sa harap ng screen na ito ay hindi nahuhulog sa kawalan, kundi iniipon ng Panginoon bilang mga mahalagang perlas. Ang inyong mga bulong na panalangin sa katahimikan ay hindi binabaliwala, kundi umaakyat bilang mabangong insenso sa harap ng trono ng kataas-taasan. Nakikita kayo ng Diyos, kilala kayo ng Diyos, at minamahal kayo ng Diyos ng walang hanggang pag-ibig. At hinding-hindi niya kayo iiwan. Nais kong magpahayag ng propesya sa inyong mga buhay sa sandaling ito. Naririnig ko ang Espiritu Santo na nagsasabing hindi ito ang wakas, kundi simula ng bagong yugto sa inyong paglalakbay. Ang mga pintuang tila sarado ay magsisimulang bumukas. Ang tila imposible ay magsisimulang maging posible. Ang tila nawala ay maibabalik. Ang tila patay ay muling mabubuhay. Ang mga tanikalang gumagapos sa inyo ay mapuputol. Ang mga karamdaman na nagpapahirap sa inyo ay magsisimulang umatras. Ang mga kakulangan ay magsisimulang mapunan. Ang mga relasyong wasak ay magsisimulang maibalik. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa sarili ninyong lakas, kundi dahil tayo ay naglilingkod sa isang Diyos ng walang hanggang awa na nagagalak sa pagpapala sa kanyang mga anak. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nakadepende sa mga pangyayari. Siya ay naging tapat kay Abraham kahit wala pa siyang anak. Naging tapat siya kay Jose sa loob ng bilangguan. Naging tapat siya kay Moises sa disyerto. Naging tapat siya kay David habang tumatakas kay Saul. Naging tapat siya kay Daniel sa yungib ng mga leon. Naging tapat siya sa 3 kabataan sa nag-aapoy na pugon. Naging tapat siya kay Pedro kahit itinanggi niya si Kristo. Naging tapat siya kay Pablo sa mga bilangguan at pagkawasak ng barko. At magiging tapat din siya sa inyo sapagkat hindi siya nagbabago. Ang kanyang mga pangako ay nananatiling matibay sa bawat salinlahi. Ang kanyang sinabi ay kanyang tutuparin. Ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Huwag kayong magduda, kundi maniwala ng buong puso. Bago tayo magpaalam, itaas natin ng sama-sama ang panalangin itinuro mismo ng Panginoong Hesus at ang pagbati sa mahal na ina na sumasama sa atin sa paglalakbay ng pananampalataya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Naway ang kapayapaan ni Kristo na higit sa lahat ng pag-unawa ang mag-ingat sa inyong mga puso at isipan. Naway ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo ay sumainyo araw-araw ng inyong buhay. Humayo kayo sa kapayapaan at naway pagpalain kayo ng Panginoon ng sagana. Itaas ninyo ang inyong mga kamay ngayon saan man kayo naroroon at tanggapin ninyo ang huling basbas na ito. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa niya ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng biyaya. Ituunawan niya ang kanyang paningin sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Pagalingin nawa niya ang inyong mga karamdaman, panumbalikin ang inyong mga pamilya, pagpalain ang inyong mga gawain, ingatan ang inyong mga lakad, at gabayan kayo palagi sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Nagtipon tayo at patuloy tayong magtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.